May tanong sa akin. Hello, Boss Rai. Please hide my identity po. Tanong lang po, nagpo-post po ba sa social media yung mga OLA na hindi pa bayad or may OD? Kasi nasa text na pananakot na ipo-post daw nila. Please po, kasi na-depress na po yung pinsan ko po. Orit, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo o napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung may katotohanan po ba yung mga pinapadala po sa ating panakot, especially po yung pagpo-post po sa social media. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nga is, tanong lang po, nagpo-post po ba sa social media yung mga OLA na hindi pa bayad or may OD? Kasi nasa text na pananakot na ipo-post daw po nila. Please po, kasi na-depress na po yung pinsang ko. Well, ito po, no, unahin natin, no, na pakalmahin muna yung inyong pinsan, no, kasi yung mga pinapadala po talagang mensahe nitong mga bugok at abusadong online lending apps is yun ang layunin, no, yung saklawan yung ating kaisipan, no, para tayo ay ma-depress, no, at magkaroon tayo ng anxiety. Okay, aalamin natin ngayong araw na to kung ano ba yung mga mga pangkaraniwan, no, na binabanggit na panakot or minimensahe, no, na panakot nito mga bugok at abusadong online lending apps na to at alin doon yung mga totoong ginagawa po nila. So, ang unang-una dyan is yung field visit. Okay? Kalimitan po, yan ang mga panakot no? Isa yan sa mga madalas po nilang sinasabi at inilalagay po sa kanilang mensahe. Okay. May mangilan-ngilan po dun sa mga legitimate ang nag-field visit. Okay? Doon po sa mga sa mga illegal ay malabo pa ho sa alketran yan. No, kasi alam nila na bawal 'yun sa kanila. Kasi illegal sila eh. Actually hindi nga sila dapat nagpapautang kasi illegal sila. No, hindi sila juridical entity. Kaya nga wala silang karapatan magdemanda eh, di ba? O tapos pangalawa, magsasama daw po ng barangay, no, tsaka ng pulis. Hindi ka na nga po pwedeng mag-field visit, no? Lalo kung ikaw ay illegal. Magsasama ka pa ng barangay tsaka ng pulis, may siraulo din. Di po ba? Kung field visit, field visit. Kasi may karapatan naman talagang mag-field visit eh. No? Kasama ho yan sa cycle ng ng paniningil, no? Pwede naman ho yan. Inaalaw po ng batas natin yan. Pero, dapat po sinusunod po nila yung nakalagay po dun sa prohibition on unfair debt collection practices. Kasi inilista na po yung bawal eh. Wag na nilang gawin yun. Di po ba? Ito kasi mga bugok at abusadong online lending apps, laging yun ang sinusunod. Pagka po kayo nag-field visit, ay talagang dapat kayo ay cordial, no? Kakatok ng maayos, magpapakilala, no? Huwag kayong sisiga-siga doon, mabubugbog kayo pagka gano'n, no? Tapos ito pa ho, no? On process na raw po yung demand letter. Wala naman hong problema yun. Okay? Ito yan. Talagang ginagawa nila yan. Nagpapadala sila ng demand letter nila. Which is, mananakot letter po. Alam nyo kung bakit? Kasi, kalimitan ng laman, puro panakot. Lahat po ng batas nandun. Hindi yung demand letter yun. From the title itself, demand letter, you're demanding payment. Diba? Kasi medyo may katagalan na. So, idinidemand mo na ngayon na bayaran nila. Yun ho dapat laman ng demand letter. Which is hindi ho yun ang ginagawa itong mga bugok at abusadong online lending apps. Pananakot letter. Pero mo nakalagay doon, no, merong Article 315, merong kung ano-anong batas. Hindi naman kailangan yun doon. Mario Joseph. Kaya nangyayari tuloy, ayan, nadidepress po yung kanilang mga kliyente. Diba? Kung di ba naman kayo mga bobo, diba? Paano makakabayad yung mga kliyente ninyo pagka na-depress na? Diba? Siyempre, uunahin mo yung sarili niya. Siraulo rin kayo eh. Diba? Tapos ito pa.
Yun daw pong hearing sa barangay, susulitin po natin. May kautusan po, no? Naglabas na po ng administrative memorandum ang Supreme Court diyan. Na pagka juridical entity po, hindi na ho yan dapat dumadaan, no? Sa barangay. Lalo na kung hindi juridical entity. 'Di ba? Walang karapatan 'yun. Kasi illegal eh. Pag sinabi niyo juridical entity, meaning ito po yung rehistrado sa SEC. Okay? Incorporated 'yan. Tapos, pagka lending, dapat 'yan may certificate of authority 'yan. Ngayon, kung gusto niyan magpautang online, dapat 'yan kasama sa recorded online lending platform. So, dapat yung tatlo na 'yun meron siya. Eh, itong mga bugo katabusadong online lending apps na illegal, nandun ba? Meron ba sila noon? Wala! Sus Mario Joseph. Lahat na lang, wala sila. Lahat ng batas po. No, hindi sinunod yung mga bugok na yan. Ewan ko ba? Tapos po, meron daw silang ihahaing kaso sa prosecutor's office tsaka sa fiscal's office. Ha? Ang usapin po ng utang is usaping civil. Okay? Nakalagay nga po sa saligang batas natin, walang nakukulong po sa utang. Eh, bakit dadaan po ng prosecutor's office, ng fiscal's office? Di po ba? Sa pinakamababa po na hukuman niya, dadaan. Small claims po ang nakakasakop dyan. Sus Mario Joseph, ano ba yan? Di halatang halata pong walang alam sa batas, anak ng kamote. Tapos, may ito pa. Maghahain daw po ng small claims /staffa. Ba't talaga naman? Kanina, pinadaan sa fiscal's office tsaka prosecutor's office. Ngayon naman po, small claims /staffa. May article 315 pa. Di po ba? Sus Mario Joseph. Maniwala ho ako makakapaghabla na small claims case yung mga yan. Kung hindi yan nang wawalang niya, hindi nangaharas. Kasi pagka yan ng haras, mataas ang interest rate, hindi na magsasampayan. Bakit? Kasi mababaliktad sila. Diba? Sila yung gagawa ng paraan para pag-usapan yan. Sa tingin nyo, gagawin nila yon, sila gagastos? Tapos alam nila na ng haras sila? Hindi. Diba? Kasi alam nila na pag nagdesisyon si judge, kasama yon. Kasi kayo, kakausapin din dun eh. Magpipresent din kayo ng ebidensya ninyo eh. Kung makapag-present kayo ng ebidensya na sila po'y nangwawalang ya at mataas yung interest rate, baliktad yun. Instead na sila manalo, baka sila pa ang ma-penalize. Di po ba? Yan mahirap dyan sa mga yan eh. Tapos, meron pa kukuha daw po ng gamit nakatumbas. Nung nung nautang po ninyo. Sus Marius, wala akong katotohanan yun. Wala iba na po pwedeng makapag-garnish ng inyong mga gamit sa bahay, kundi sheriff lamang po. At dapat yun, may kautosan yun. Merit of execution yun. At dapat yun, may naipanalo munang kaso. Asan ang kaso na ipanalo? Hindi po ba? So, wala na naman katotohanan niya, Sus Mario Joseph. Tapos ito po, yun daw pong message na magpapadala daw po ng atay, tsaka ng bulaklak. Yan. Okay, meron napabalitang ganyan, dati na nagpapadala po ng atol tsaka po ng bulaklak po ng may nakaranas na po niyan. Kaya lang ngayon, matatalino na ang mga tao ngayon, lalo na yung mga courier. Hindi na syempre yan. Tsaka ang hindi binibili na COD yan. Pati di-deliver sa inyo yun. Di po ba? Maniwala pa ako pagka yung funeral service ang pupunta sa inyo. Yung kukuha doon sa bahay para linisin. Pero yung atol mismo, malabo yun. Sa ngayon, dati daw po kasi meron may napabalita pa nga yan. Pero sa ngayon, malabo na yan. Hindi na sila yan. Tapos, meron daw po nag-aabang sa bahay. Okay? Damay daw po yung buo yung pamilya. Sa halagang 1,000 pesos na nahiram ninyo, magpapaabang sila sa bahay. Kalokohang malaki yun. Diba? Pero, syempre, just to be safe, magpa-blatter kayo. Diba? Sa barangay po ninyo, tsaka sa pinakamalapit po na police station. Para ano man ang mangyari, meron kayong pinangahawakan na, may nananakot sa akin ito. Mababalikan sila ngayon. Di po ba? Tapos, meron pa. May hired, na raw po, killer. Nakita mo? Yung isa, diba, may nag-aabang para,
sa buhay daw po ng ito, ano na, talagang rektahan. Oh, hardware. Ba, mayaman tong mga to. 'Di ba? Ulitin ko, sa halagang 1,000 pesos, magbabayad kayo. Di, mas lalong malaki naging gastos niyo. Ba't kala nyo, ganun kamurang hardware? Baka si Raulo talaga kayo no? May masabi lang kayo. Tapos ito pa, o-order po, no, sa mga online sellers, no? Online na shopping, tapos sa mga fast food chain. Yan po, ginagawa talaga nila yan. No, kaya lang ang hindi naman rito, ang kawawa ho actually dito is yung mga delivery riders. Kasi sila ho nag-aabono noon Ang nagiging lang noon is nakakahiya do sa mga kapitbahay nyo, daming dumarating na 'di ba? Kaya lang syempre, kung wala naman talaga kayo in-order, dapat nyo tatanggapin. Di po ba? Ang nakakaano lang doon, pagka yung galing sa fast food, yung mga delivery riders, inaabonuhan ho nila yun. Pero kung yan yung sa mga tawag dito, sa mga shopping online, COD, hindi ho yan, kahit di nyo tanggapin, okay lang. Wala naman ho, kumbaga wala naman din epekto yun doon sa rider o sa nagdi-deliver kasi COD nga. So wala epekto sa kayo, babalik niya lang naman ho yun Di po ba? May epekto yun doon sa sa nagbebenta. Di ba? Kasi lugi niya na kagad yun. O, di ho ba? Tapos yung tatawag daw po sa mga references, saka contact list. Yan, totoo yan. Ginagawa ho nila yan. Kahit wala akong kinalaman sa utang, tinadamay po nila. No? O sana kung matawag dito, manghihingi lang ng konting tulong para makausap yung nanghiram. Hindi, sisingilin. O, nakita nyo kawalang yan? O, tapos mayroon pa yung magpo-post sa social media. Ito pinakamalala. Yung pagpo-post sa social media, sa barangay page, sa mga buy and sell page, yan ho, ginagawa din ho nila yan. Okay? Ngayon, pagka yan ginawa sa inyo, ang pinakamagandang gawin po ninyo is, mag-gather ho tayo ng evidence. Yung screenshots, para po, pagka tayo nag-complain sa SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka PAO, kahit papano, meron tayong ibibigay sa kanila. Now, pagkaya na raid, tuluyan nyo. Kasi hindi po pwede na tayo magko-complain lang tapos hindi natin tutuluyan. Paano mabibigyan ng leksyon yung mga bugok na yan? Di po ba? Kasi mangyayari na raid, di ba? Tapos nung sasampahan na ng kaso, wala nang nagpunta. Actually, yun po lagi sinasabi ni kaibigan Johnny. Di ba? Maraming nagko-complain, kaya lang wala hong nagtutuloy ng kaso. Kaya wala hong napaparusahan O di po ba? Although yes, may mga napagmumulta, pero wala hong napapakulong Pag kaya may napakulong yan, matitigil yung mga kataduhan yung mga yan Diyan po sa aking description box, sa aking YouTube channel, nandiyan po yung mga email addresses ng mga nabanggit kong sangay ng gobyerno. Maaari nyo pong ipadala dyan yung inyong mga ebidensya kung kayo po ay nawalang yan, itong mga buko katabusadong online lending apps na to. Tapos, pag kaya na raid, tuluyan nyo po, para po matapos ng kawalang yan, itong mga bugok katabusadong online lending apps na to. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.